Muling nagbigay ng mga kontrobersyal na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, nakikipag-alyansa umano si Romualdez sa mga rebelding komunista para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ngunit sa kabila nito, hindi naman anya siya nababahala dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines na tumitingin sa sitwasyon. Binalaan din ng dating Pangulo ang publiko na magbantay sa militar at sa Philippine National Police sa gitna ng mga kamakailang nangyayari sa politika lalo na sa House of Representatives. Sinabi nito na kailangan ang masusing pagtingin sa sitwasyon lalo na ang mga kongresistang sangkot sa mga umuusbong umanong alyansa sa pagitan ni House Speaker Romualdez at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na anyay miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP. Nag-aalala si Duterte sa lumalabas na nasabing posibleng koalisyon ng mga ito at ang Progressive Bloc sa paghain ng reklamo laban sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na bilang Speaker ng House of Representatives, ang kanyang prioridad ay ang pagtataguyod ng pagkakaisa at kolaborasyon sa lahat ng aspeto ng politika. Pagtutuunan din anya niya ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa at mamamayan kaysa makinig sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng mga kritiko, lalo na ang balitang pagtakbo niya sa darating na presidential elections. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines ukol sa mga aligasyong ito. Sa tanong naman ukol sa supina na inisyu laban sa kanya hinggil sa reklamong grave threats na isinampa ni Castro, sinabi ni Duterte ng biro na mas mabuti pang makulong na lang dahil ginigipit o inuusig umano siya ni Representative Castro. Matatandaan na noong Miyerkules, November 15, nagpalabas ng supina ang Quezon City Prosecutor's Office upang ipatawag ang dating Pangulo kaugnay sa gagawing preliminary investigation sa reklamong kriminal na grave threats ni Castro. Iginiit naman ng mambabatas na hindi niya ginigipit ang dating Pangulo at sa halip ay ginagamit lang niya ang kanyang karapatan na maghain ng reklamo dahil sa umano'y tahasang pagbabanta nito sa kanyang buhay. Ako bilang complainant ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya ng kung ano man yung ebidensya ni affidavit niya. Hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. So wag niyang pangunahan ang justice system. Tugon naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kailangang humarap ni Duterte ng personal sa korte at sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Ang sinasabi niya na agad, he would rather go to jail eh. Well, actually, wala namang pipigil sa kanya. Pero mas gugustuhin natin na humarap siya, no? Kasi napakalinaw ng threats at harassment na binitawan niya laban kay Representative Franz Castro. Kaya dapat maging accountable siya at harapin niya ang kaso laban sa kanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.